Kuya, alam mo ba talaga ang daan papunta sa bahay ni Lolo? Alam ko nga, kaso matagal na kasi ako hindi nakakabalik dito eh. Ang dami nang nagbago. Kuya, baka naman naliligaw na tayo. Nakakatakot pa naman gabihin dito. Puro puno tapos wala pang mga poste ng ilaw. Sigurado akong madilim dito kapag gabi na. Baka may mga lumitaw na maligno pa rito mamaya. Ay naku Tonton, nagiging matatakutin ka na dahil sa hilig mo manood ng horror movies. Hindi naman totoo yung mga yun. Katahang isip lang ang mga yan. Kahit na, nakakatakot pa rin. Oo na, naghahanap na nga ng mapagtatanungan eh. Kaso parang bihira naman ang mga bahay dito. Balik na lang kaya tayo kuya. Huwag na tayo tumuloy dyan. Teka, may bahay sa banda doon. Sandali at magtatanong lang ako. Story time. Tawagin nyo na lang akong Ricky. 35 years old na ako ngayon. At 20 years old ako nang mangyari ang karanasan kong to. Kasama ang bunso kong kapatid na si Tonton. 10 years old naman siya ng mga panahong to. Umuwi kami sa Masbate dahil may sakit daw si Lolo at sobrang nanghihina na. 86 years old na kasi siya ng mga panahong to. May kasama naman siya sa bahay, si Mang Damian, na 50 anyos na pero malakas pa rin ang pangangatawan. Pinauna kasi kami ni Mama sa pag-uwi sa probinsya nito kasi hindi pa nakabakasyon ng isa kong kapatid na nag-aaral sa high school. Kaya si Tonton lang ang naisama ko dahil bakasyon na ng elementarya ng mga buwan na to. Malakas nga ang loob kong bumiyahe kasi akala ko'y kabisado ko pa ang daan dito. Kaso mukhang naliligaw na kami ng kapatid ko. Hapon na rin ito at malapit nang lumubog ang araw. Mas mahihirapan kasi kaming mahanap ang tamang daan kapag madilim na. Mabuti na lang ay may nadaanan kaming bahay. Tao po! Tao po! Magtatanong lang sana po. Anong kailangan mo? Itatanong ko lang po kung dito ba ang address na to. Ipinakita ko sa matanda ang address na nakasulat sa papel. Tumingin naman sa amin ng matandang lalaki na para bang kinikilatis ang pagkatao namin. Bakit? Sinong pupuntahan niyo sa lugar na to? Yung lolo ko po, si Lolo Paeng. Baka po kilala niyo siya. Albularyo po siya rito eh. Lolo niyo si Paeng. Opo, saan po ba banda ang bahay niya? Naliligaw po kasi kami. Dumiretso lang kayo hanggang dulo. Nandoon ang bahay ni Paeng. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat. Bumalik na ako sa kotse tapos pinaandar to. Sinunod ko ang direksyong sinabi ng matandang lalaki. Pero habang lumalayo kami, ay lalong hindi ko natatandaan ang lugar na nadadaanan ko. Ang alam ko kasi, may mga bahay naman kapag pupunta kay Lolo. Yun nga lang, malawak ang lote niya. Kaya nahihiwalay ang bahay niya sa mga kapitbahay. Nung bata naman ako, ay hindi nawawalan ng tao doon kasi marami nagpapagamot kay Lolo. Grabe, iniligaw pa yata tayo ng matandang yun ah. Bakit kuya? Hindi ba rito ang tamang daan? Mukhang hindi. Puro puno na to eh. Ang natatandaan ko, may mga bahay naman malapit sa lote ni Lolo. Parang nasa gitna na tayo ng gubat eh. Kuya naman eh, sabi mo kabisado mo yung daan. Tapos ngayon naliligaw na tayo. Dapat kila mama na lang ako sumabay eh. Hindi ko nga alam kung bakit naliligaw tayo eh. May balat kaya ata sa puwit kaya minamalas tayo eh. Ako pa ngayon ang malas? Ikaw tong nagmamaneho dyan. Mabuti pa ngang bumalik na nga lang tayo. Pambihira naman yung matandang yun oh. Iniligaw pa tayo lalo. Yan yung kanina ko pang sinasabi sa'yo eh. Bumalik na kasi tayo para mahanap natin yung tamang daan. Ang tigas kasi ng ulo mo kuya eh. Oo na, sige na. Ikaw na magaling. Bumalik na lang ako sa dinaanan namin. Sa sobrang inis ko dun sa matanda, ay pinatakbo ko ng mabilis ang kotse. Hindi na sementado ang kalsada dito, pero hindi naman rough road. Maalikabok nga lang, lalo na kapag mabilis ang takbo ng sasakyan. Dahil dito, hindi ko kagad napansin ang isang itim na aso na biglang tumawid sa kalsada. Huli na nang makita ko to. Kuya, may aso! Ay putya, nasagasaan ko yata. Teka kuya, huwag ka nang bumaba. Umalis na lang tayo. Baka aswang yan eh. Kulay itim na aso eh. Nakakatakot eh. Ang dilim pa naman sa buong paligid. Ano ba? Walang aswang. Kawawa naman yung aso, baka napuruan ko. Kasi naman, paano magkakaaso rito? Wala namang mga bahay dito. Saan galing yan? Malay mo naligaw lang. Sandali lang naman to. Titignan ko lang. Huwag ka na lang lumabas kung natatakot ka. Lumabas ako para tignan yung nabangga kong aso. Pero nagtaka ako kasi wala namang aso paglabas ko. Sinubukan ko pang tignan ng bawat ilalim ng sasakyan pero wala akong makitang kahit ano rito. Pero sigurado akong may nabangga akong aso kasi naramdaman ko rin ang malakas na impact noon. Sinilip ko pa ang bawat gilid at paligid ng kotse ko
Kaso wala talaga akong makita. Kahit nga bakas ng dugo, ay wala rin akong nakita. Ano Kuya Ricky? Nasaan po yung aso? Wala eh. Baka nakatakbo na palayo. Hindi ko siguro napuruhan. Kuya, umalis na po tayo rito. Nakakatakot na eh. Eto na nga, aalis na. Puro ka naman takot eh. Kanina ka pa dyan. Nagmaneho na lang ako ulit hanggang makarating kami sa bahay na napagtanungan namin kanina. Malayo pa ay tanaw ko na ang matandang lalaking nakaabang sa amin. Para bang hinihintay niya talaga kaming bumalik ulit. May buhat-buhat pa tong itim na aso. Kuya Ricky, di ba yun yung asong nabangga natin? Bakit buhat yan ng matanda? Tingin ko nga rin eh. Kakaiba tong matandang to. Parang may sapak sa utak. Kuya, nakaharang yung matanda sa dadaanan natin. Mukhang galit po siya. Anong gagawin natin kuya? Huwag mo na lang tignan. Lalo ka lang matatakot eh. Hayaan mo. Aalis din yan. Takot lang niya masagasaan ko. Binusinahan ko ang matandang lalaki na to. Pero hindi pa rin siya umaalis sa gitna ng daan. Nagmamatigas to dahil alam niyang hindi ko siya sasagasaan. Masama ang pagkakatitig niya sa amin. Kaya wala akong nagawa kundi ihinto ang sasakyan. Pero hindi ako bumaba nito. Dahil nakakaramdam ako ng panganib. Pero hindi ko pinapahalata sa kapatid ko. Dahil nakikita kong takot na rin siya ng mga oras na to. Kuya, nakakatakot naman yung matanda. Tsaka yung aso. Tingnan mo kuya, naglalaway siya. Oo, nakikita ko tonton. Kahit anong mangyari ha, huwag kang lalabas ng kotse. Dito ka lang. Kuya, huwag ka na rin bumaba. Businahan mo lang ng businahan para mapagilid natin siya. Nakakatakot siya mga tingin eh. Baka mamaya saktan ka niya. Tinignan ko ang mata ng lalaking nakaharang sa amin. Nanlilisik ang mga mata niya at parang naglalaway to katulad nung sa asong buhat nito. Kasabay nito, dinuduro kami ng matandang galit na galit. Bumaba kayo dyan! Pagbabayaran niyo ang pagpirik sa alaga ko! Lumabas kayo! Kuya, huwag ka nang lalabas. Hayaan mo lang siya. O kaya businahan mo para matakot siya. Oo, alam kong ginagawa ko. Manahimik ka na lang muna dyan. Lalo akong kinakabahan sa'yo eh. Sinabing lumabas kayo dyan! Kung hindi, babasagin ko ang salamin ng kotse niyo! Binuksan ko ang bintana ng kotse at sinilip yung matanda. Baka kasi totohanin niya ang banta niya. Tatang, hindi namin sinasadyang nangyari. Kayo nga itong may kasalanan sa amin eh. Kung hindi nyo kami iniligaw, hindi sana namin masasagasaan yung aso nyo. Ang sabi ko, bumaba kayo para mag-usap tayo! Tatang, please naman po. Ayaw po namin ng gulo. Gusto lang po namin makadaan ng maayos. Talagang matigas ang ulo mo! Pwes, makikita mo ang hinahanap mo! Mabilis kong isinara ang bintana nang makita kong susugurin ako ng matanda. Bumusina ako ng paulit-ulit. Hanggang sa marindi na ang tenga nito't lalong magalit. Mabilis tong naglakad palapit sa kotse namin at dumampot pa ng malaking bato. Balak nitong basagin ang salamin ng bintana sa gilid ko. Talagang ako ang pinupuntirya ng matandang to. Pero bago pa siya makatayo sa pagpulot ng bato at mabasag ang salamin ng kotse, ay mabilis na ako nagmaneho paalis. Tinignan ko pa sa side mirror ang matanda na makalayo kami ng kaunti. Nakatanaw siya sa amin habang pinagmumura kami na galit na galit. Grabe kuya, galit na galit siya sa atin. Siya na nga tong may kasalanan dahil iniligaw niya tayo lalo eh. Imbis na nakarating na sana tayo sa bahay ni Lolo, napalayo pa tayo. Hayaan mo na, mukhang nasaktan din yata natin yung aso niya eh. Gusto ko nga sana kausapin siya ng may nahon para mabayaran siya. Para mapagamot niya yung aso niya. Kaso mukhang gusto niya tayong patayin eh. Oo nga po eh. Parang gusto niya tayong balatan ng buhay. Nakakatakot siya. Feeling ko tuloy, nasa wrong turn movie tayo. Alam mo kung ano pinag-iisip mo. Ang importante, ligtas na tayo. Maghanap na lang tayo ng iba pang mapagtatanungan para makarating tayo sa bahay ni Lolo. Mabuti pa nga po kuya. Sana naman hindi na nila tayo iligaw. Para mapanood ang buong video, pumunta lang sa aking YouTube channel at hanapin ang title na to.